may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko Grabe. Sabi ni Amina Pangandaman, ha? Boses ito ni Saldico, ha? Oh. Ewan ko lang kung saan ito nakuha. Kasi nag-leak ito ngayon, eh. Kumakalat ito ngayon sa social media, eh. Sabi raw ni Amina Pangandaman, ang kinukuhang pera raw ni BBM di umano, 100 billion per year. Tako sa inyo. Kasi po, meron pong nag-leak na audio recording, okay? Meron pong nag-leak na boses ni Zaldico na in-expose niya ang pinaka malaking skandal, sabihin na nating pinakagrabe na korupsyon na nagpapatunay na talagang masabi na natin totoo pala sa paniniwala natin na this is my own opinion. I think totoo pala talaga itong mga sinasabi ng mga 18 ex-Marines na grabe talaga yung paghahatid nila ng maleta. Kasi itong in-expose ngayon na boses ni Zaldico ay grabe. Presidente na talaga ang kanyang tinutukoy dito, which is si Bongbong Marcos. Tapan rin natin itong si Vice President Inday Sara Duterte na ipapakita ko sa inyo na meron pong isang video kay VP Sara kung saan hindi ito kaya ng ibang mga government officials. Okay? Hindi po kaya to the point na si VP Sara pinupuntahan po ang ating mga mamamayang Pilipino kahit saan. Kahit bukid pa yan. At ito, si Win Gatchalian. Trending na trending itong si Win Gatchalian. Ipapakita ko itong latest na mensahe ni Win Gatchalian kasi sabi ng mga taong bayan, itong si Senator Win, pumoporma na ngayon. Okay? Pumoporma na kasi kapag raw si VP Sara ay ma-impeach, malaki raw ang chance na siya yung papalit bilang Vice President. Ipaparinig ko sa inyo itong attorney ni Vice President Inday Sara Duterte na si Attorney Poa. Okay? Ito yung isa sa mga defense team ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Ay in-interview po sa Billionario News, no? At dito po natin malalaman ang mga strategy ng defense team ni VP Sara kung papaano nila gagawin itong pagdepensa sa impeachment trial. Okay? Itong isang video na tuwang-tuwa po itong mga kababayan natin sa bukid na mga taong bayan. Kasi binisita sila ni VP Sara kahit gaano ka hirap ang kanilang daanan pero pinuntahan pa rin sila ni VP Sara. Ito po no, grabe magtrabaho itong si VP Sara. Halos 24 hours. Pero ayan no, pinuntahan talaga ito. Panoorin nyo. Tingnan nyo. Bukid na yan. VP Sara! VP Sara! VP Sara! Grabe. VP! Nagbibsag! Oh, napansin nyo yung lugar? Walang insaktong daanan yan, pero pinuntahan talaga niya. Hindi kaya ito ni BBM, ha? Oh. Hindi ito kaya ni Hontiveros, ha? VP Sara! VP Sara! Ayan, oh, na, ano na, si VP Sara, pababa na sa sasakyan. Ayan, grabe, ang swerte ninyo, ha? Di ko lang alam kung anong saang lugar ito pero nag-trending ito sa social media ngayon. Oh, grabe, kita mo yung kilig ng taong bayan, di ba? Kapag si VP Sara na ang dumating. Pero kung si Hontiveros, parang wala. Ayan, no, nakipagpicturan pa sa taong bayan na kasi meron silang dala-dala na welcome VP Sara. Ayan, napapicture. Game na game. Grabe ang saya-saya nila. Sa mga dinidagan tayong salamat. Ayan, nagpapasalamat si VP Sara, ha? Oh. Salamat po sa inyong padayon na suporta sa among opisina. Sa inyong pag-ampo para kay dating President. Tingnan nyo ha, yan po yung short clip lang yun, oh, short clip lang. Ito, panoorin natin. Ayan. Ayan, kumakanta siya dyan. Yung video ha. Dalawa sila niyan kung nagsabay silang kumanta. Ayan. Inaan lang natin. Ayan.
Kumakanta siya. Yan. Yung mga kasama niya, ewan ko lang kung nag-iinuman, pero sa video na ito, kitang-kita mo talaga na parang invited siya sa isang birthday. No? Merong okasyon. No? Sasabihin na naman yan ng mga dilawan at mga loyalista na, si VP Sara, pera yan ng taong bayan, nilulustay. Nag-iinuman sila. Alam niyo naman, sisiraan na naman, bibigyan na naman ng malis itong video na ito, di ba? Siyempre, na-post po ito Sunday. Sunday po ito na-post. So meaning to say, kung i-analyze mo, Sunday, it's family day. I think mayroon siyang kamag-anak na, iwan ko lang kung sinong kamag-anak ang nag-birthday sa kanya. So, having a good time, Sunday, family day, kumakanta. Pero ngayon, inis na inis yung mga kalaban. Kitang-kita nyo naman, ha? Ito. Panoorin natin itong si Win Gatchalian na parang pumoporma na ngayon, eh. Parang feel na niya siya yung papalit kay VP Sara kapag may impeach si VP Sara. Ito, panoorin ninyo. Magandang araw sa ating lahat. Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko. Yan ha. The agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita. Papayagan na raw nila. Kasi majority na nila eh. Takot lang sila sa Brave 18. Alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Kasabay nito, bukas ang aking tanggapan sa anumang mungkahi. Makikinig tayo at sisikaping matugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility. Maraming salamat po. Kasi usap-usapan ngayon eh. Siya raw yung papalit kay VP Sara kapag si VP Sara ay ma-impeach. Or mag-a-appoint si Bongbong Marcos. Ganun raw yan, no? Sa ating sistema, no? Na ang presidente po ang pipili kung sino yung magiging vice president kapag ma-impeach si Inday Sara. Pipili siya sa House of Representatives or yung Senado. Pipili lang siya kung sino man ang magiging Senate President o itong House Speaker. Di ba? Pumaporma ng gago. Manggagamit rin ito eh. Kasi ano ito eh, balimbing ito eh. Nakita nyo yung video nito? Inendorso pa ito ni VP Sara noon. Inendorso pa ito. Wala itong utang na loob itong taong to. Huwag nyo nang iboto itong mongoloid na ito. Ito. Tapos na tayo dyan. Kay Win Gatchalian. Heto na yung ipaparinig ko sa inyo. Patungkol po dito kay Zaldico. Na meron pong nag-leak na audio, voice, boses ni Zaldico. Okay? Ito. Pakinggan niyo ng maigi ha kung ano yung sinabi. Okay? Kasi nabanggit niya yung presidente ng Pilipinas, si Adrian Bersamin at itong si Amina Pangandaman, itong mga sekretary ni BBM. Pakinggan ninyo. So, alam ka naman kay Adrian lang. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at saka ni Nina na may instruction si Presidente. Kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nasasabi yun. Every year. Pati 2026 may 100 billion. Pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung 100 flood control. I think it's not AI kasi while parang telepono eh. Parang winartap siguro ito. May nagsasalita sa background, di ba? May nagsasalita sa background. Po, siya kaya binalitan ni Adrian yung listahan. So, alangan naman kay Adrian lang yun. Alangan naman kay Adrian lang, yun. Okay, alangan naman kay Adrian lang yun. Ang pinatutukulan niya si Adrian Bersamin. May utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian. So sinabihan ni Adrian si Zaldico. Ano sinabi ni Adrian kay Zaldico? Sa kanimina Pangandaman. So ang nagsabi sa kanya, si Adrian Bersamin at itong si Amina Pangandaman. Mga sekretaryos ito ni BBM. Sinabihan si Zaldico. Si Zaldico at that time, congressman pa sa House of Representatives. Okay? I-understand natin. Na may instruction. May instruction. May instruction si Presidente. Wala ba si BBM yan? Ha? Anong instruction ni BBM? May instruction si Presidente. Anong instruction ni BBM? Sige nga. Si Presidente. Kasi every year. Ang instruction ni Presidente, kasi every year. Ayun o. Kasi may caption eh. Kasi every year, anong sinabi? Anong mangyari kapag taon-taon? May 100 billion. May 100 billion. Kasi every year, may 100 billion. Presidente. Si Presidente. Di ko nga nasasabi yun eh. Sabi ni Zaldico di ko nga nasasabi yun eh. Every year. Every year. So meaning to say, hindi niya kayang sabihin kasi 100 billion nga. So parang tinitiklop lang nila ang bibig. Basta meron ng instruction na 100 billion a year. Ganun.
Basta may instruction na 100 billion a year. Tiklop na lang ang bibig natin. Ibigay na lang natin. Parang ganun yung ibig sabihin ni Zaldico. Pati 2026 Pati 2026. may 100 billion. So, anong year na nag-start si BBM? 2022 siya naging presidente. So, kung meron siyang 100 billion a year, 2022. So, start tayo sa 2023. 2023, 2024, 2025, ngayon, 2026. Meron na silang 400 billion. Kasi 100 billion a year eh. BBM, kung totoo man ito na meron kang ninakaw na 100 billion a year, na meron ng 400 billion na ninakaw mo, isauli mo yan sa taong bayan kung totoo man itong sinabi ni Zaldico, Grabe naman yan. Grabe, sa 400 billion na yan, ang dami ng mga pasyente sa hospital na matutulungan yan. Problema pa naman kung magkasakit ngayon dahil ang hospital sobrang mahal. Tapos kayo dyan, nagnanakaw lang kayo ng 400 billion a year. Wow. 100 billion a year. So, a total of 400 billion kasi pang-apat na niya eh. Wow. Kaya nga, loko nga eh. Kaya nga eh, loko-loko nga eh. Tapos, si Zaldico ang dinidiin ngayon. No wonder, parang maniniwala ako dito kasi si Zaldico nag-iingay na ngayon kasi siya yung dinidiin sa lahat na ikaw yung kurakot, ikaw lang. Di syempre si Zaldico, sasabihin talaga niya kung ano mangyayari. Kayo nang humusga taong bayan may iba't iba tayong paniniwala. Meron din kayo. Basta ako, inilabas natin itong boses na ito, recording na ito, para kayo na ang mag-judge kung totoo ito o hindi. Okay? Tapos alam mo ba, At tapos alam mo bang, sinubmit niya lahat. Tapos alam niyo ba, sinabit niya lahat. Si Zaldico ang nagsabi niya na, sinabit niya lahat. flood control. Ang flood control. Doon sa flood control kinuha. Sa madaling salita, itong 100 billion per year na ito, sa flood control kinuha. Yung 2025. Yung 2025. Yung 2025 na 100 billion, sa flood control raw kinuha. So yung 2023, 2024, 2025, 2025, tatlo, saan yun kinuha? Kung saan anong mga budget yun. Hindi natin alam, Sabi ko, wag naman. Sabi ni Zaldico, sabi ko, wag naman. So medyo, sa tingin siguro ni Zaldico, grabe naman itong pagnanakaw na ito. Sobrang laki naman. So sabi niya, wag naman. Naman buong 100 buong 100 flood control. Flood control. So kung yung flood control, trillion ang budget doon, at least kumukuha lang sila ng 100 billion per year. Ayon yan kay Zaldico, sa kanyang ni-reveal. Kaya pinalitan na ni Adrian. Kaya pinalitan na ni Adrian. Okay, sabi niya, bakit pinalitan ni Adrian? Yung listahan. Yung listahan. Pinalitan raw ni Adrian yung listahan. Bakit ba? Para hindi obvious? Kaya pala si Adrian at si Amina Pangandaman ngayon, tinanggal na bilang secretary. Para safe na sila. Okay? Parang ganun. Mako-connect na natin sa ating analysis yan. Kaya pala sila nag-resign. Nagtatanong tayo. Kaya ba nag-resign kayo para tahimik na lang? At the least, bago natin ito, pakikinggan muna natin si Atty. Poa patungkol po sa impeachment strategy nila dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ito po, panoorin po natin itong lahat at makinig tayo. Spokes of the defense team, Attorney Michael Poa. Welcome back to the Spokes, Attorney Poa. Thank you for having me here, Attorney Margo and Attorney Mike. Welcome, it's a pleasure welcome. to meet both of you for the first time, actually. I wanted to say thank you for guesting here, even if it's not Attorney Trixie. Hindi naman ako namimili ng host. Thank you But po. really, thank you, It's a because pleasure, but it's a I have to pleasure. admit that you have been a very effective spokesman for Vice thanks. President. You're very kind. Very clear and very level-headed, no? But now that you're here with the spokes, we expect you to keep that same level, despite the tough questions that will be given to later on. I will now, try. From the defendant's perspective, Attorney Poa, what should the public expect Yan. from the impeachment trial that will start next week, July Ngayon 6th? dapat nating aabangan. If I'm not mistaken. Well, on the part of the defense, of course, ang isang hangarin natin is really maipaliwanag sa public kung ano ba yung proseso. Because we keep on talking about, we have to go through the process, appropriate forum, etc. So I think it's very important, aside from, of course, the legal side of things, is that on a daily basis, we are also able to explain to the public kung anong naganap. Diba? Kasi kung hindi nila maintindihan, because, in a court setting, things tend to be a bit technical. Yes. So I think it's very important. But on the part of the defense, we've been preparing for this for over a year now. In fact, diba, may naunang impeachment complaints last year. Yes. And we were ready to go to trial then. And we're ready to go to trial now. So sa atin, siguro kailangan maintindihan din ng publiko. It's good that you asked that question, that the first to present their evidence would be the prosecution. Yes. No? So tayo, we're hoping that the public would be patient enough to also wait para sa ebidensya naman ng defense. Ano po ba talaga yung process? So ang next po natapos na po yung pre-trial conference last week. So ibig sabihin ni Atty. Poa, handa na sila para ipakita sa taong bayan itong mga ebidensya na magpapatunay na yung mga aligasyon at mga akusasyon ng nila Luis Tro, ng mga prosecutors dyan sa mga crooks dyan sa House of Representatives ay gawa-gawa at mali.
Okay, paninira lang. Handa na sila na patunayan na mali yun lahat. Yes. Nag-marking of the evidence, and then may inaabangan pong pre-trial order. Yes, and I think the pretrial order is supposed to be issued today. Today, tomorrow. The last time I checked, I think it was supposed to be today. Once that pretrial order is issued, it's supposed to basically encapsulate whatever happened in pretrial. We will be given time to comment on whatever is in that order. So hopefully, if we get it today, we'll be able to comment. Kasi maraming mga nangyari din naman ng pretrial. That's why we're awaiting kung anong lalabas eksakto sa order. And if there's a need to comment, we will comment. But so far, wala namang changes doon sa July 6 na first trial date. Dun sa comment niyo po, pwede po ba kayong mag-object to anything? Like for example, to certain witnesses, or 57 daw po yung witnesses nila. Oo. Well, so witnesses naman, usually you don't object until the time that the witnesses are being offered. No? So pag umupo na sa stand and they give you the purpose and they give you the offer, then that's the time we can object to the witnesses. Sa ngayon naman, parating ako tinatanong, anong masasabi mo na kinuha ng prosecution ng witness si ganito, si ganyan? It's well within the prerogative of the prosecution to be fair with them. No? Kung sino man ang gusto nilang ilista. They have, I think, 57, Yes. and then you have 90, no witnesses, di ba? Opo. So, siguro, Imagine that one ha. Yung ano raw, prosecutors ha, sina Luistro. Meron raw silang 57 witnesses. Okay? Sila naman, ng defense team, meron silang 90 plus witness. Mas maraming witness nila. Kasi, ganyan eh. Kapag ang witness, mas marami yung sa defense, meaning to say, maraming makapagsasabi sa katotohanan. Makikita natin ito pagdating ng sa impeachment trial. If okay sa inyo to share, no? Siguro para malaman natin mga nakikinig. Who are the witnesses not listed as witnesses for the prosecution na witnesses niyo? Actually, marami sa witnesses namin ay sinasabi nga nila, we're mirroring their witnesses. No? But the other day during a press Well, conference, syempre, dipensya sila eh. So yung witness niyo, didepensahan namin yan. took exception to that because we're not mirroring because sabay lang kaming nagbigay ng pre-trial brief. Correct. No? Paano nila kasi ang bintang nila ni Luistro, parang sinasalamin raw nila yung kung ano yung witness, parang ano nila ba? Paano yan? Nagsabay-sabay kayong nag-pass ng mga witnesses, di ba? Meron pa ba silang oras para gayahin yung mga witness ninyo? Namin. So it's not as if we copied it. But most are similar to their witnesses. Siyempre, yung mga nakita nyo na lumabas sa Committee on Justice. Now, we left out kasi certain witnesses, especially their names, for security reasons. So, maaaring doon nagkakaiba yung mga witnesses namin. But I cannot share their names for security purposes. And that's part and parcel of yung guidelines na binigay sa amin sa pre-trial conference. No? Na pwede kaming hindi i-name yung witnesses for as long as we state the purpose, kung ano yung purpose nila for being. No? And So yun lang ha. Yan ko lang muna kayo bibitinin. Okay? Pakinggan pa natin ito. Pero patungkol ito sa mga witnesses yung ine-emphasize ko dito. No? Dito mo talaga makikita na walang kasalanan si VP Sara. Basta ang dami mong witness, no, na makapagsabi na yung witness ng kabila, ika-counter yan ng mga witness dito eh. Kasi sila gumagawa ng witness. Dito naman, kung ano yung sasabihin dito sa kabila, itong mga nag-aakusa, sasabihin yan, hindi, mali yan. Kasi ganito